Di man Facebook si Iring, naman sa kaning kuan, naman sa YouTube si Iring. Ay, Mingming! Aaron, Gladys, Jezabel, Richelle, Revens, Aaron. Tanawa na good morning Ate Gemma, Gemros, Joshua, shout out. Marite, shout out. Ivy, Juby, Gretchen, Lizel. Ay no, busy kayo mo sinyohan ka ng contest guys. Baka na may contest sa ano, sabat ako nabasahan contest sa kang Ate Ida nga birthday o birthday. Busy kayo mo guys, baka may na lang no na maka-present mo niya kinsay maka-award. May na kayo na ninyo guys, kaya wala kayo kung nagpapadlong ninyo. Kaya daghan kayo mag-activity ba. Ayuli, hi Ansino, Rosemary, congrats lang ga. Congrats sa imo hangkad. Ay Aming, I miss you Aming. Inyong bossing guys, ambot lang. Giyon sana ninyo yung bossing guys nga. Gusto gikulata man ninyo hang bossing guys. Istorya na po ta guys, na unsa yung bossing guys ha. Nagunsa din mo atong Domingo guys, nag-live mo atong Domingo or sa iyahang anniversary. Hindi ka man ko natulog ato nga. Wa siguro siya na to guys, or nasobrahan ba siguro siya sa to guys, kay pagka duha na jud ka Lunes no, 2 Lunes na talaga guys na hindi siya nakapasok. Ina 2 Lunes na hindi siya makapasok. Iwan ko kung anong ginagawa niya sa sarili niya tuwing Sabado at saka Linggo. Iyang haba-haba sana ng pahinga. Bakit 2 Lunes na hindi siya nakapasok? nung Linggo ng gabi, inaatake siya guys sa iyang anong klase ba yung atake? Hindi naman nagbuwa-buwa ang baba guys. Yung hindi ganun. Pero nung naghanap na siya ng pagkain doon sa biglang nawala yung paningin niya, at saka nabigla yung nawala yung lakas ng katawan niya, at saka talaga muntik na siyang matumba. Humawak na lang siya doon sa rails ng aming hagdanan kasi nabulag na nga siya guys, hindi na nga siya makakita, hindi na siya makakita. So akala ko malakas siya kasi hindi na siya kailangan ng mama, but at that time sumigaw pa ng Darna. Darnay! Hindi ako makakita. Kasi sa bahay guys, never niya talaga hindi niya ako kailangan. Laging naglalak ng kwarto niya. At parang iniisip niya ba na pwede na niya gawin lahat yung gusto niya sa sarili niya. Kaya hindi ko pinakailaman. Bahala na siya paano i-manage yung niya, i-manage yung sarili niya, ganon. Pero kahit sa trabaho, hindi kami imi-imik guys, kasi umandar yung pagka-high blood niya doon sa work, kaya minsan magagalit ako, kaya pinabayaan ko na yung sarili niya. Pero at that time, hindi ko akalain sumigaw ng Darna. Darna! Tulungan mo ako! Wasa nito ato na sabi ko, sino bang Darna? Wala naman Darna. Wala naman Darna dito sa bahay. Darna, tulungan mo ako, nabulag ako at hindi na ako makakilos. Hinahanap ni Darna, sabi ni Darna, I'm coming! Si Darna, hindi alam yung saan siya napasok. Si Darna, hindi alam ni Darna kung saan siya napasok o saan siya nalupog. Alam nyo ba yung nalupog guys? So, hinahanap pa ni Darna at sumigaw, nasaan ka? Nasaan ka?
humingi siya ng risko. Nandito lang ako, lakad tayo. Doon pala ka eh. I didn't do that. Doon pala guys, nakaano siya, para siyang tuko na Ayaw mo nang kumita. Ito rin mo. Kaya iyarawang ka. para siyang tuko na dumikit doon sa wall guys. Dumikit doon sa wall na hindi na talaga umiimik. Yun, kaya nahirapan ako maghanap guys kasi para na siyang tuko na nandoon na talaga sa wall naka flat. Ito naman si Dar. Ito naman si Darna parang kahit pusong bato may ano pa lang ang pusong mamon. Dinala ni Darna doon sa kwarto at nakaupo na talaga sa sahig guys at wala na talagang malay. Kaya hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Bubuhusan ko ba ng ininit tubig or patimplahan ko ng kape or ano ba timplahan ko ng kape or anong gagawin ko. Mabuti pala kasi nung tumayo siya, pumunta siya sa kusina para magtimpla ng init para sa sarili niya. Noon na lang pag init ng tubig, nilagyan ko kaagad para makainom siya ng tubig guys. Well, you're going over bumps. I can't help it. Oh yeah, it will falling down. Kaya yun, nagtanong ako ano bang ginawa nyo sa Sabado at sa Kalinggo nung nag-anniversary siya. Bakit hindi siya nakapagtrabaho kinabukasan at saka parang nahimatay na guys. Kaya, ay, iwan ko lang. Muntik ko nang muntik ko nang ano yung cellphone sa ulo niya magagalit ako kasi kahit yung dalawang cellphone nasa ulunan niya. Kaya wag niyong gawin na nakalagay talaga yung cellphone sa uluhan nyo guys, kasi maniwala kayo kahit hindi makita natin yung vibration, kahit hindi natin makikita yung vibration, talagang nakakaapekto yun sa katawan natin. Kaya marami na talaga yung lalo na yung mga bata na grabe na nakagamit ng ng cellphone. Yun nga, hindi nila makayanan ng mga ganon dahil nga sa grabe yung impact. Kaya hindi alam ng bata kung ano i-adjust yung sarili niya. Kaya halos mga bata mamamatay talaga pag ma-over sa paggamit ng guys, sa cellphone. Kahit ako naramdaman ko yan yung una akong nagsimula ng kuhan, diba? Kaya nag-decide ako na hati-hatiin ko yung trabaho. Hati-hatiin ko yung trabaho, ibigay ko kay ibigay ko kay Samyat, ibigay ko kay Mary Jane, kasi pag nasa atin na talaga yung trabaho lahat, tapos 24 hours tayong ng cellphone, yun parang na-feel ko na para akong mahimatay na nakatutok na lang ako sa cellphone dahil sa ang dami nating activity guys, no? Kaya yun yung nangyari sa kanya, kasi hindi ko naman iniisip sa lahat ng laboratory niya good naman siya lahat, wala namang problema, no? Kaya depende talaga yan sa sarili mo kung paano mo i-handle yung sarili mo. Tapos isa din na wala siyang halos exercise sa sarili niya. Lagi namin siyang ini-encourage na pag lagi sa Sabado at sa Kalinggo, wag puro higa, wag puro cellphone, lakad-lakad, kundi dapat hindi buong araw nang nakahiga, may exercise ka talaga na dapat gawin sa isang araw. Hindi puro cellphone, hindi puro higa yung gagawin, kasi yun talaga yung mangyayari sa katawan natin pag So yun, bigla na lang siyang nahimatay. Ginoo, akala ko hindi naman maghanga ng tulong kasi iniisip niya na kaya na niya lahat. Yun yung problema sa mga kabataan ngayon, yung magmataas sa sarili ba, yung magmamataas palagi sa sarili, pagkatapos sa ina pa rin pabalik pag may mga problema. Yun yung lagi kong sinasabi sa kanya. Sa kanya. Magpawang kami, nakay kwartamin, palma ko. Kaya yung mga anak, wag laging magmataas na
sa trabahoan, ganun siya guys. Lagi akong ma-offend sa kanya ba kasi iniisip niya na mas marami siyang alam kaysa akin. Kaya pag nandyan sa trabaho, parang ano siya, parang bakit mo ito ginagawa, ganun yung parang mag-treat na parang hindi niya ako ina, ganun yan. Kaya kayong mga anak minsan, kung nasa maayos na posisyon na kayo, huwag kayong magmamalaki pa sa sarili ninyo kasi lahat na yan is babalik at babalik din yan sa sarili ninyo, sa totoo lang. Kaya ako minsan pag nasa trabaho ito, kulang na lang sampalin ko, pero magtimpi ako sa magtimpi ako sa sarili ko guys, dahil nga nasa trabaho tayo, no. Pero kung sa totoo, pag ganunin niya ako sa bahay, sampalin ko talaga guys. Kasi ayokong ganunin ako ng anak ko ng walang respeto. Kaya nung araw na yun, pinabayaan ko talaga siya guys. Yung hindi kung anong gagawin niya sa bahay, sige kain ka, matulog ka. So hindi na ako mag-ingay. Dito ako mag-ingay kay Hani, no, kung para mag-ingay siya. Kaya hindi naasahan ni Darna na mangyari yun, na sumigaw siya, Darna! Yun. Na-rescue din ni Darna, alang-alang, no? Wala naman siyang ibang mapuntahan. Kaya hirap pag ganong mga sitwasyon. Kaya minsan, hindi nga tayo magmataas, laging magkumbaba sa sarili. Kung ano man minsan yung narating sa buhay natin, no? Minsan matututo tayong lumugar sa sarili natin, hindi yung nasa taas na tayo, magmahitaas na tayo, ganon. Yun lagi kong sinasabi sa kanya, na kahit nasa maayos na posisyon ka na, lagi kang magpakumbaba, lalo na sa mga kapatid mo, hindi kumpara na mas maayos yung buhay mo kumpara sa kanila, tapos ganon, hindi dapat ganun, no? Kaya yun lang, yun na ma-advise ko minsan sa mga na minsan makinig ako ng mga advice ng kang Ma'am Lina, no? Mas i-share ko talaga kasi totoo talaga yan nangyari para sa mga ina ng mga ganon. Sabi ko sana hindi naman maulit. Kahapon pala hindi din ako pumasok kasi naubos ko na lahat yung trabaho ko sa hi everyone. Kahapon pala hindi ako pumasok kasi naubos ko na lahat yung trabaho ko doon sa sa Perfect Point. Lahat na customer na trabaho ko na to. Anong Monday lang pala ako, nag half day lang yung trabaho ko, tapos yung kalahati naglinis-linis na lang ako doon sa mga area na mga boxes ko. Ang iba na hindi ko na kailangan, tinapon ko, yung gano'n lang ba hanggang matapos yung 8 hours ko kasi sayang. Kaya nag-volunteer ako sa team leader ko na mag-off lang ako kasi mula nung nag-June 2 hanggang ngayon, tuloy-tuloy yung trabaho ko ba, wala talaga akong pahinga. Thank you, Aming! Wala talaga akong pahinga, no? So, tuloy-tuloy yung trabaho ko. Kaya, deserve ko naman na mag-off kahapon kahit ano. Ewan ko sa team leader ko, ang ginamit niya yung sick leave ko or yung vacation leave ko. Pero, sabi ni Jim Ross, ginamit niya yung sick leave ko para ibutang doon sa time card ko na na mag-leave. Sabi ko naman vacation leave, nilagay daw doon is sick leave. Kaya hindi din naman ako nakapagpahinga guys, kasi alam mo naman pag nasa bahay ako, ikot-ikot ako, linis ako lahat dito, linis dito, linis ganun ako, diba? Pag nasa bahay talaga ako, instead na kahit matulog ako guys, tapos yung utak ko nandun talaga sa dapat kong gawin. Nagluto din ako sa pagkain ni Hani na wala siyang mailagay sa baunan niya, kaya nagluto din ako ng niya kahapon. Kaya yun, pag nasa bahay ako, instead sabihin na magpahinga, matulog, wala man din lang akong magawa na
napahinga kasi ikot-ikot at saka at last, tingnan nyo, napagkakulay ako ng buhok ko. Sa wakas, wala na akong puti. Yun lang na maganda. Kaya pag hapon na siguro akong nakakulay guys, sabi ko lah, padating na sila si Honey, alas 4 na, mga alas 4 na kasi ako natapos yung linis ko ng trabaho ko, tapos dagdagan pa sa hawak-hawak ng cellphone kasi magawa pa tayo ng short. Yun, yung hindi ba mas straight yung trabaho natin talaga ba, kaya kung straight lang sana yung trabaho, di magaya ko kasi pag trabaho tapos naisip ko, tingnan ko muna dito, upo na naman ako, nagsi-cellphone na naman ako, kaya yun, yung mahaba-haba yung trabaho na magawa ko sa buong araw kasi minsan maiwanan natin yung trabaho para lang makapag-TikTok. Para makapag-TikTok. Thank you, Aming! Thank you si Joshua sa pasabog! O ano pala guys, so na-update na nyo na yung sino yung nag-renew for this month of January, no? So yun na, naibigay ko na ni Mary Jane lahat yung nakapag-renew ng membership natin sa sa month of January. And the final thing is, this is the best thing that we have this morning. Oh, natanggap ko na pala yung first na sahod natin kay guys, kaya yon i-turn over ko sa president natin maybe ngayong gabi kasi kanina lang umaga pumasok yung first sahod natin ni So thank you so much everyone for all your help and for all your support and your cooperation, watching our videos and everything like that. So I know na busy kayo lahat kasi hindi lang naman yung akong sinusubaybayan nyo, pero at least nagawa pa rin nyo yung mga trabaho ninyo, yung rules and regulation natin sa team, ganon. So maraming salamat sa inyong lahat. Kaya nung kanina na nakita ko na as in pumasok na, so yung naisip ko na gawin ko yun pag transfer kay Mary Jane, yung unang fans natin sa congratulations everyone! I'm so happy. So I think I think kung tuloy-tuloy yung pag-renew nyo buwan-buwan, so makapag-ipon tayo ng hi bye. Hanggang. So, kung tuloy-tuloy lang yung pag-renew ng membership, kung kailangan, kung sino pa yung gustong mag-join, so, hindi tayo bababa ng, i-share ko lang sa inyo, no? Hindi tayo bababa ng 10,000 buwan-buwan. So, yun yung encouragement ko sa inyo. Yun, kasi pagpasok pa lang, hindi pa yung kasama yung hindi pa yung kasama yung sa mga ads natin or ganon, yun pag tuloy-tuloy yun, madagdagan pa yung natin, yung membership natin or ganon. So sa buwanan pa lang makasahod tayo ng more than 10k ganon. So ibig sabihin kung buwan-buwan maka-deposit tayo ng 10,000 buwan-buwan do ma-remit natin yung 10,000 buwan-buwan kay Mary Jane. So at the end of the year, how much? Abot tayo ng 100k. So yung 100k na yon, kung ano yung magagawa na activity ng greeners or ano yung plano, kaya nga nagpasabi ako na gumawa ng yung kabinete, kasi doon sa kabinete sila yung magplano kung anong gagawin nila doon sa sa funds natin, kung paano nila i-divide or gastuhin yung sila ba yung mag-budget. Kasi wala naman ako diyan, no? Parang lang ako, parang referee lang ako kung ano yung gagawin. So sila yung
sila yung mag ano kung paano i-budget yung funds natin for the year, kung saan kayo or saan yung ganon na yung funds. So kung paano yun magawa yung funds sa isang taon, o kung may maidagdag ako, kung halimbawa kung ano yung mga activity natin magawa sa isang taon. So kung kailan sila yung mag-manage. Kaya nga sabi ko kay Mary Jane, sa kanya ko may report yung monthly natin na income sa YouTube. Tapos bahala na siya sa kabinete. Kayo yung magplano, guys. Kayo yung magplano kung paano i-budget, anong gagamitin, anong ganon. Kaya sabi ko na yung kabinete ang kailangan mag-manage lahat-lahat. So kaya yun yung gawin nyo lang yung responsibility nyo. Gawin ko din yung responsibility ko na maka-funds tayo buwan-buwan. So more on. So maraming aspekto dito na sa ads, marami tayong makukuhang ads sa short kumpara sa long video. Like, kasi yung long video, guys, depende yan sa pagpanood ninyo. Kung tuduhan ninyo pagpanood yung long video, yun maraming ads na makapasok sa natin. Pero kung wala naman yung manood doon talaga sa long video, so walang fans na pumapasok. Kung naka-focus lang kayo lahat sa sa short, doon lang pumapasok yung advertise na yung pinanood, no, yun lang. Kaya more on na pumapasok yung kita na sa short kumpara sa kaya sabi ko, kung hindi nyo panoorin talaga yung long video din natin, nasa puro na lang tayo sa short, kulilat yung long video natin. So kasi doon siya nag-a-add. So magkano yung sa membership natin, pumapasok yung ibang income, pumapasok yung short natin tulad ng mga donations ninyo na tinatapon nyo tuwing mag-live ako. I-add yun, guys. I-add yun sa members, i-add sa mga sa ba yun, sa pasabog ninyo, at yung natin, yung mga advertise na pumapasok sa video natin, yun sa isang buwan, ganon yun, ipon-ipon yun, plus minus tax, no, may minus tax, kaya ganon. So at least hindi tayo bumababa ng ganon. So pagsisikapin natin na hindi tayo or makakita pa tayo na more on sa goal natin na 10K buwan-buwan, no. So yung goal natin sa 10K yung buwan-buwan, dapat hindi yan bababa kasi yun yung funds natin sa buong taon. So depende na yun sa natin, sa mga konsehal natin or sinong sa kabinete natin, kung paano nila gawin yung na magkasya, kung anong plano niyo gagawin natin sa So mamaya kung hindi ko ma-forward ni Mary Jane yung natin ngayong gabi pag uwi ko sa guys, pag uwi ko sa kaning bahay. Kaya ngayon lang muna ako kasi busy din talaga ako, guys, no. Tapos todo pa ako kahit minsan pagod. Todo pa akong gumawa ng short. Kaya thank you so much for all your support. Ko muna tong gamit ko. Ayan. Sana ba yun? Wala, nagisi naman din pala to akong bag. Sana naman sa doon niya ako ang kanang pam sana naman sa doon akong bag kay nagisi na. Okay. Oh. Kaya yan! Shout out! Kaya yung pag-monitor nyo lang yung nyo, guys, yung membership nyo, kasi minsan hindi na ako minsanan lang ako, no. At isa pa, yung pala natin, tinanggal ko na yung trivia pala dahil nga
yung trivia nilagay ko na sa hunting natin, no? So, mayroon pang hunting dyan na parang 3 or 4 na hindi pa na ano no na nahanap, kaya hintay-hintay lang ako kung hintay-hintay lang ako kung sino yung makapag forward ng sagot sa akin. Oh, IB, sabi ni IB, pagisinin ko lang kayo talaga guys, may nakasagot na dyan. Doon lang ako mag-ano ng congratulations pag may nakatama talaga. Alan! How are you, Alan? Rowena, RG, Lovejoy. Keep on hunting. Hi, Mary Jane. Hi, Ivy. Hello, Rose. Hi, Jisabel. Na shout out na kuyapan. Shout out sa diya kuyapan para di na ka makuyapan ug usab. Lain ra ba ni siya mangluspad guys kay puti na daan di ka kahibaw nga unsa. Sino po na yung tanawin? Di ka kahibaw og naulian ba kay luspad na daan niya ug bagluspad pag yung musamot og galuspad na wata kahibaw asa man dapit ang namuha ani og naulian na ba ni og wakay. Ako kaluyan sa Ginoo no mauro gyud na akong perming pangayo sa Ginoo guys na balag wa ko'y kwarta ay basta may lang yung kong lawas kay ug makatrabaho ko no na ko'y kwartang maabot no. So mag-unsa man nang magsigitag Mamata! Advance happy birthday! ano bang gagawin ng malapit ang kanang ano no? Marami kang pira tapos yung marami ka ding sakit. Ay, yun lang palagi ipagdasal ko kay Lord guys na bala walang laman yung bulsak ko basta nasa maayos na katawan po ako. Yun yung number 1 na ano ko talaga guys. Kaya pareho tayong lahat, wala tayong pera. Kaya fear. Marami daron na ngaway bato. Hindi mo makita ang bato kasi nilunok ko na. yung power nasa loob. Yan na mo, padagana. Paragana gani oh. Gani dagan. Hala. Yun, Naama na. Apirati. Yeah, kaya pag ganun, pag kahit wala tayong pera, hala, tawa lang talaga tayo kasi yung pera pumapasok lang na hindi mo malalaman. Ding bato, Fatima. Nilunok ko na ang bato guys, kaya hindi, igo na lang sabi, Darna, hindi na talaga lulunok ko na uli. Tuwing sasabog akong Darna, lulunok, hindi na. Sino yung Mars Alma? Mars Alma. Nalipong gani ko kay way kwarta. Abot lang ni Roslyn. Ay Gladys, Jeremy. Ay Ate Maria. Kumusta naman akong ate, oy? How's your feelings, ate? Nakaka-stress ate pag walang pera. Natotoo yan pag may mga anak tayo no, pag wala tayong talagang mapuntahan or wala tayong para mapaghingian ng tulong, ang sakit talaga sa ulo. Kahit naman ako dati no nung doon pa ako sa papa nilang labad gani akong ulo ate, lipong ko kay walay kwarta. Pait lang basta haron na bulan. Oo, ganyan pag ano no, pag laging bagong pasok sa like December, January, talagang parang tingbitay kasi naubos na natin lahat sa December. Kaya pag ganitong mga buwan no, ay ang grabe. Sila si Jim Rose at si Honey, nakatanggap na sila ng aid galing sa gobyerno. Ako guys, hindi man ako nakatanggap, kaya sabi ko, inatake yata ako ng government, hindi man lang ako nakatanggap, iwan ko lang. Kaya minsan tulong-tulong din sana yun no, pero hindi pa naman dumating yung sa akin, yung chiki nila lumipad na, ay sa akin parating pa. Ay, ganun lang. Daghang naglabad ang ulo ron. Labad naman yun na daan. Si Jim Ross nga labad ni inom of Tylenol. Hindi lang kayo guys. Si Jim Ross ininom na lang ng
Bitaw, mama, sa'yo na lang maayo pang kwarta na itawag. Kasag ko ano yun. Oo nga eh, laging may tao yung pera. Oh my, ganun lang ha. Pasaya-saya lang guys, hindi natin iniisip yung mga nga problema natin sa totoo lang yung nagpalala ng katawan natin, no? Yung utak, siya yung nagdala ng mechanism ng katawan natin, guys. Kaya bawasan na mag-isip ng sobra. Ako yung sekreto ko pag marami akong problema, ayoko kasing ipasok yung problema kay isa pa masakit sa ulo, no. Kaya ang gagawin ko, talagang lagi nyo ako makikita na kumakanta, kasi pag kumakanta yung words ni God yung pumapasok sa isip ko, yung mga words na nandoon sa kanta ba, yun yung pumapasok at yun yung nagbibigay nagbibigay lakas ng ko katawan. Kasi kung puro problema yung nakapasok sa utak natin, apektado lahat yung mga nerves natin, ganon. Kasi yung anong isupply ni utak, yun yung isupply niya sa katawan natin. Kahit gaano ka pa ng kain ng masasarap na pagkain, kahit gaano ka pa kumakain ng mga masustansyang pagkain, pag ito yung number one na stress talaga yung utak, guys. Walang epekto yung mga pagkain ninyo. Minsan mawawalan pa kayo ng lasa ng ng kinakain ninyo, kasi nga yung utak yung nagdadala natin ng mechanism. Kaya yun lagi, hindi ko iniisip yung problema ko sa mga anak ko sa Pilipinas. Hindi ko iniisip na mailaman yung pera yung ko. Basta kay tulad no, makapag-share na ako sa mga bayarin ko sa inyo, bayarin ko sa mga anak ko, bayarin lahat. Kung may natira pa yung 1 piso o $1 o gano'n, hindi na ako mamroblema. Diyos ay, ang iniisip ko, nabayaran ko na lahat. Ano pa ba yung iisipin ko? O may pagkain na kami, yung hindi na talaga ako mag-iisip. Basta yun, nakasit lang lahat, yung mga bayaran natin, tulad ng mga programa natin. Umaga pa lang na ako kay Mary Jane Gang, yung dapat kong bayaran, ganito, ganyan, no? Sit up ko na. Tapos yung mga anak ko, iniisip ko, bayaran ko sa kuryente ngayon, palipad na yan, lahat. Palipad na. So, whatever, kung anong matira sa sa account ko, kung may $1 man ako, $2, I have peace of mind. I have peace of mind talaga. Kasi, pag iniisip mo ba, hindi ko pa nabayaran, ganito, ganyan. Yung iniisip mo sa utak, bababa yan dito sa puso, bababa yan lahat sa katawan, yun yung magdadala ng sakit natin, guys. Kaya, iwasan nyo. Kaya, minsan ako, kumakanta, bahala, guys, makikinig kayo ng ng kanta ko o hindi. Basta yun yung paraan ko na ayokong stress reliever ko, na ayoko talaga mag-isip ng mga problema niyan. Ganun lang ako. Kaya itry nyo din yan. Number 1, sa umaga pa lang bago kayo gumising, no? Kahit nakaupo lang kayo sa kama nyo or nakaupo kayo sa higaan nyo, just communicate. Even 1 minute or 5 minutes, communicate to God before you start your all your works, no? Kahit hindi ko alam, Lord, kung anong mangyayari for today, but I offer everything for you. That's it. Ganun lang yung gagawin nyo, because everything is God. So yun lang paniwalaan nyo. Yun yung i-apply nyo, lalo na may mga anak tayo, no? Pag iniisip natin, ano na naman yung lulutuin ko today? Ano na naman yung ipakain ko sa mga anak ko? Just say one thing to God in the morning, and everything rest to Him. So you don't know what is bakit ko nakabili ako ng itlog ngayon? Wala naman akong pera. So, bakit ako nakabili ng sardinas ngayon? Bakit ako nakaluto ng pagkain ng mga anak ko ngayon? Wala naman akong pera ngayon. Ganon lang yun, imposible na kahit wala tayong bariya sa ko, pero napakain pa rin natin yung mga anak natin. Ganon. That is a work of miracle of God. So, believe it in yourself, kasi yun yung ginagawa ko sa
Yun yung ginagawa ko sa sarili ko, guys. Yung ganun lang yun. Yung sinasabi ko, wala akong pangbayad nito, ganyan. Pero, possible na before that things that happen, there will blessings arrive in your hand. So, believe it. Ganun lang talaga ako ni God when I communicate all my problems, when I communicate all my trials, ganun lang ako kadali magsabi ni Lord. Kaya wag niyong sarilihin yung problema ninyo sa self ninyo, at sabayan ng kahit magdasal ka pag walang gawa, sabayan ng gawa, kasi God says, do it I will do the rest. So habang gumagawa ka, habang kumikilos ka, hindi mo alam na ang miracle ni God kumikilos din para sa iyo. Ganon lang yun laging positive in life, no? Sino pa yung safe, ate? Mag-egg na naman. Ganon lang kami nga, alam mo, iwan ko kay Halin, 5 pirasong itlog araw-araw. Oh, tingnan mo, 5 pirasong itlog, scramble ko yan mga, pero talagang mabusog na yan siya sa 5 pirasong itlog tuwing umaga. Ako may isang lang ako ng itlog sa tinapay ko. Si Jim Bros, pabaunan ko yan ng itlog. Kaya araw-araw kaming nag-itlog, kulang na lang kami mangingitlog. Alam mo yung sa isang linggo naming itlog na talagang 36 pieces, no? Minsan kami, makaubos kami ng 3 tray yan sa itlog. 3 tray yan sa isang linggo, promise. Anong gagawa ako ng cake, no? Para doon sa mga friend ko doon sa Silverton, gagawa talaga ako ng banana cake. Tapos araw-araw kumakain kami ng itlog, lalo na kay Honey, 5 itlog. Lalagay, scramble ko yan, kaya hindi mawawala yung itlog, pero malaking tulong sa katawan. Nakakasawa, sabihin mo nakakasawa, pero malaking tulong yan sa katawan, guys. Kaya wag kayong magsawa na kumakain ng itlog, kahit may yun ng boiled or scramble, okay lang yan. Ako minsan pag mamiss ko, hindi yan totoo na itlog makaano sa kolesterol. Huwag kayong maniwala dyan. Kasi ang daming ambag ng itlog sa katawan. Yung naging kolesterol kayo, siguro galing yan sa ibang pagkain, but not sa itlog, guys. Hindi talaga sa itlog. Si Honey, marami kaya yang complicated sa katawan niya, 'di ba? Dahil nga may maintain siya dahil sa diabetes niya. Pero araw-araw niya kumakain yung itlog. 5 itlog tuwing umaga. Scramble ko yan. Lagyan ko ng maliit na kunting gatas, yun. Si Honey, healthy. Wala talagang kaya wag kayong mag-isip na ganyan. Kaya wag kayong isang doktor na rin na napanood ko sa YouTube niya, na kumakain siya ng itlog minsan 1 dosina sa isang, kasi umaga, tanghali, hapunan lagi siyang may itlog. Pero walang nangyari sa katawan niya, ganun. Parang ini-share niya talaga yung experience niya na yung sabi ng itlog masama sa katawan. Never masama yung itlog sa katawan. Yung masama sa itlog doon, halimbawa yung mga may cyst kayo, kung cyst, iwasan nyo talagang kumain ng itlog. Halimbawang may cyst kayo sa tutoy or kahit saang cyst, pag makadiscovered kayo na may mga tumor kayo, yun, iwasan yung kumain ng itlog, kasi malansa yan at hindi yan hindi Hoy, maganda mabata, sa sumusunod naman ka ni Kuan at Ivy. katawan. Nga naman. Itlog favorite ni Ivy. Lalo na sa mga anak niyo sa umaga, sabihin ko mas masama pa yung hotdog kumpara sa itlog. So, mas bawasan niyo yung pagkain ng hotdog para sa mga anak niyo kaysa itlog. Sa Ivy, kahit sa gabi kumakain yan ng itlog. Ivy! Itlog ang favorite ni Ivy. Kuan man na iya kadlaw niya kaning paminud to. Unya kuan na yun. Di pwede buntag yan. Apa mga bata paniaud to kaning panggabi. Pwede.
Oh my goodness. Ayo, ibulong ka na tayo, babe. Unsa man kay? Kaya nga, kaya pala laging yung pinapawisan, kaya laging nakatago. Unsa man na itlog na kay buhok-buhok. Oh, may nanay lang mukha ko sa hotdog. Ang nanahira ko ng mukha ko sa hotdog. Diba? End na tayo. Ay, puro na kayo kalukuhan. Sakto di tayo na pang pamahang. Unta naman kay kaning hotdog with egg. Breakfast naman. Oh, pero ang sekreto ni Jim Ross, simula na siya nga kumakain ng itlog at bacon. Ha?